Sa kasa. Uy! Ba't po ilangat? Sa kasa. Uy! Ba't po ilangat? Alright, natapos. Ngayon lang tayo natapos dito sa Wheeltech Santo Tomas. Unang sakay. Unang sakay natin, magpapagas tayo. Natapos lang ng orientation. And maraming salamat kay Kuya Arim nga ba? Si Kuya Arim yung tumulong sa atin para i-set up and i-calibrate yung ating motor. Diretso na tayo. Nakakatakot. So napansin ko dito, first impression, dahil sanay tayo sa 652, napakalakas to para sa akin. 70. So aantayin ko pang mag 80 ulit. Okay na 70 nga. Okay lang yan. Ito po kasing natin indicator, isa kulat lang naman po. Okay. Sir, mainit pa naman yung makina. Good to go. So good to go yan, okay. Ano lang po siya, wag lang pong below 60. Okay, good. Naka rain mode muna tayo. Rain mode kasi yan yung pinaka mahina. And medyo napakalakas nalalakasan ako dahil nga hindi ko pa kabisado. Ako, langanin. Ang sarap. Medyo naaalangan pa ako kasi hindi ko pa kabisado yung bigayan. Alright. Alright. Natatakot pa ako. Scary. Bukod sa mataas kumpara sa CB, pero super smooth ng kanyang clutch. At least first impression natin, super smooth ang versus 1000 SE. Hindi pa tayo makakasingit-singit dahil hindi ko kabisado pa. Nakakatakot pa, medyo malaki. Kung kay CB to nakasingit na tayo, pero ito hindi. Dito muna tayo. Hindi ko pa tanggal yung plastic, walang joke. Hindi ko pa tinanggal. So, ang sabi, until ma-reach natin yung first PMS, 100 kph lang yung maximum natin. Hindi pwedeng isagad. Anyway, break in tayo. So, sundan muna natin yung recommendation ng kasa. At least for the first 1,000 km or first 1 month. So ngayon, ang unang activity natin, anong gagawin natin? Ay tayo ay gagas tayo. Medyo naaalangan talaga ako, pero ayos naman. Unang gas natin, full tank na agad. Ang sabi is red lang ang pwede. 95 octane level ang i-load, otherwise hindi daw pwede. Wala naman ako nakitang problema sa gear shifting. Narinig ko sa mga review sa pangit daw or hindi ko makagat, pero dito wala naman ako nakitang problema. So far smooth yung going to 1, going to 2. Ang kagandahan nito, from first gear to neutral, wala kang magiging problema, kakagat at kakagat siya. Unlike nung CB650, yung Honda natin, may problema going to neutral. So dito napaka smooth, hindi ka mangangapa. So iba yung technology ng Kawasaki versus Honda in terms of gearing. So siyempre kanya-kanyang disadvantage and advantages. Pero itong 1000cc na to, since na special edition siya, masasabi kong at this point in time is top of the line ng Versys. Full tank.
Full tank kuya. Oo, bagong bago ba? Kakalabas lang yan. May plastic pa. So 95 lang ang kailangan. Okay. So walang laman to kanina. Parang I don't know kung 4 liters yun. Kinuha lang sir, bigyan lang ng kasa. Ang sabi 21 liters yung kaya niya. So malalaman natin ngayon kung ilang ang full capacity. Saan po kayo galing yun sir? Ha? Saan po kayo galing? Diyan lang. Sa kasa. Uy! Ba't po ilangat? Sa kasa. Uy! Sa kasa. Uy! Ba't po ilangat? Punas mo na lang kuya. Yung punasan ko yan. Pwede mo namang iwanan yan, matagal pa yan. Mabit sir eh. Kuya, may basahan ka? Nabubuhan eh. Punang hanggang dun. Dito pa yun. Unang karga, natapunan agad ng gasolina. Alright. Ayan, si Sake. Pogi, poging-pogi. Oh, napakagaan. Ang gaan oh. Kahit pasayaw-sayawin mo. Sobrang gaan. So ayun nga, first impression ride. Super smooth. Napakalakas ng power. Ibang-iba ang 650. Ay, sorry. Ibang-iba ang 1,000 sa 650. And yung kanyang ano, yung kanyang isa ko pang napansin dito, yung kanyang anong tawag dyan, suspension. Napakalambot, napakasarap. Automatic, ano na kasi, automatic adjustment ang nangyayari sa kanya. Ayun, umiilaw yung ano, napansin nyo? Ayun oh, umiilaw kapag ka naglilin yung cornering light. Yun oh, yun oh. Ay, may cornering light na tayo, hindi natin kailangan. Automatic siyang gumagana. Nakakatuwa. So yan lang, pag ganito mabagal medyo alangan tayo. Nagawa ng first time natin. Thank you boss. Alright, thank you for watching mga idol. Abangan natin ang susunod na video. Gagawa natin ng full review si Sake Kawasaki versus 1000E 2024. Bye bye, see you on the road.